Hello! Welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayo magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa mga sandaling ito, tinatayuan ko ang sinabi mo sa Lucas 10:19 na binigyan mo ko ng kapamahalaan upang yurakan, apakan, lakaran ang mga serpiente at alakdan at wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway at hindi ako masasaktan sa iyong pangalan. Sa mga sandaling ito, kinakansela ko ang lahat ng nakakatakot na panaginip, sleep paralysis, mga bangungot na pinapadala ng dyablo tuwing gabi sa pangalan ni Jesus. Kinakansela ko ang espiritu ng takot, tormenting spirit, anxiety, panic attack, depression, yung mga pagkatakot sa gabi, yung pagka-nervyos, espiritu ng takot ng mga taong ito na nilalagay ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Pinagbabawalan kita na wala ka ng karapatang lumapit sa kanila sa pangalan ni Jesus. Be gone, spirit of nightmare, go back to the pit of hell where you came from. Lumayas kayo, iwan mo sila, mga espiritu ng kadiliman, in the name of Jesus. I command you, Satan, and your demon to remove your hands on their minds. Alisin mo ang iyong mga kamay sa isip, sa puso ng mga taong ito. Inaalis ko ang mga basura, ang mga negatibong pag-iisip, ang mga pananakot ng espiritu na nilalagay ni Satanas sa mga taong ito sa pangalan ni Jesus. Inuutusan ko kayong iwanan sila sa pangalan ni Jesus. Wala ka ng kapangyarihan sa mga taong ito. You have no power, you have no control over them in the name of Jesus. I pray, Father, binawasa ko rin sa mga sandaling ito ang espiritu ng kadiliman. I rebuke the foul spirit, ang espiritu ng karumihan na dumarating sa kanila tuwing gabi sa pangalan ni Jesus. Yung mga panaginip nila na nakikipag-sex sila sa mga demonyo, sa masamang espiritu na mga taong hindi nila kilala, binawasa ko to sa pangalan ni Jesus. You have no authority to harass them. You have no authority to torture them in the name of Jesus. I pray, Father, for your peace. Hayaan mo ang kapayapaan mo ang lumagi sa kanila, ang pumaligid sa kanila. Dinedeklara ko na wala na kayong kapangyarihan sa kanilang buhay, na wala na kayong hawak, wala kayong karapatan sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng makapangyarihang dugo ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Sinusumpa ko ang mga bangungot, ang lahat ng uri ng mga bangungot, ang mga masasamang panaginip na nakikita nila tuwing gabi sa pangalan ni Jesus na nagbibigay sa kanilang takot upang hindi na sila matulog sa gabi sa pangalan ni Jesus. You have no power, you have no authority over their lives in the name of Jesus. At sa mga sandaling ito, binabaligtad ko ang masasamang panaginip na nakita nila, masasamang bangungot, ang bangungot ng kamatayan, karamdaman, kahirapan, paghihiwalay ng kanilang asawa, pamilya, kawalan ng pera, kawalan ng trabaho, ang lahat ng mga masasamang bangungot na nakita nila, binabaligtad ko to at hindi ito mangyayari sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamilya, sa pangalan ni Jesus. Sinahagis ko ito, tinatapon ko ito sa bunganga na impyerno ng kanilang pinanggalingan sa pangalan ni Jesus. I remove the spirit of heaviness. Yung mga espiritu ng kabigatan na sa tuwing matutulog sila sa gabi, nakakadama sila ng mabigat na bagay na nakadagan, nakapatong sa kanilang mga dibdib. I command you, Satan, alisin mo ang iyong kamay sa kanilang dibdib sa pangalan ni Jesus. I pray for peace, Father. Bigyan mo sila ng kapayapaan habang sila ay natutulog. I pray for your presence to go with them, Father God. Ang iyong presensya, Panginoon, ang sumama sa kanila. Dinideklara ko, Panginoon, na sa simula ngayong gabi,
na hindi na sila na makakaranas ng matinding takot, lalong-lalo na ngayong gabi, na hindi na sila gagambalain pa ng mga demonyo sa gabi, dahil ikaw, O Panginoong Diyos, ang kanilang magiging bandila, ikaw ang kanilang magiging mandirigma, ikaw ang mangunguna sa kanila, ikaw ang lalaban para sa kanila, ikaw rin ang kanilang magiging prinsipe ng kapayapaan, at ikaw magbibigay sa kanila ng kapayapaan. Ama, sa mga sandaling ito, tinatayuan ko ang iyong salita. Sinabi mo sa aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3:24, na pagka ako ay nahihiga, hindi ako matatakot. Oo, ako ay mahihiga at ang aking tulog ay magiging mahimbing. Panginoon, tinatayuan namin ang salita mong ito. Naniniwala kami sa mga pangako mo, Panginoon. At sinabi mo rin sa Exodus 33:14 na ikaw mismo ang sasama sa akin at bibigyan mo ako ng kapahingahan. Kaya Ama, ang kahilingan namin sa iyo sa gabing ito, sa aming pagtulog sa gabing ito, sa aming pagpapahinga sa gabing ito, ang dalangin namin, Ama, bigyan mo po kami ng kapahingahan. Give us a sweet, peaceful sleep, Panginoon. Dalangin ko na hayaan mo kaming matulog, nakasama ang iyong presensya, at muli sa aming pagising bukas ng umaga, andun ka pa rin na aming kasakasama. Panginoon, sa mga sandaling ito, I declare peace sa kanilang mga buhay, na mula sa gabing ito, mananaginip sila ng mga bagay na maganda, mga bagay na mapayapa, mga bagay na may katotohanan, may kapayapaan, mga bagay nang galing sa iyo, na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, pinupuri ka namin because we are serving a powerful God, a wonderful God, an almighty God. Salamat, Ama, sapagkat sagana ka sa pag-ibig, hindi ka nagpapabaya sa iyong mga anak. Purihin ka sa mga bagay na gagawin mo sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Well, maraming salamat, kaibigan, sa muli mong pagsama dito sa akin sa The Praying Mom. Kung ikaw ay kumakaharap ng mga matinding pagsubok sa iyong buhay, palagi mo sanang isipin na manalangin ka, tumawag ka sa ating Diyos, sapagkat may kapangyarihan at malaki ang nagagawa ng panalangin mo na may pananampalataya. Magkita ulit tayo sa susunod na linggo dito lang sa The Praying Mom. May the Lord bless you and keep you safe for the rest of the week. God bless you.